Okay? Kantayin natin itong sa hymn number 107. Buksan niyo po sa inyong mga hymn books. Hymn number 107. Diyan ang sabi diyan sa ano na yan, sa hymn na yan ay ang pag-ibig ng Diyos ang bubuhat, no? Ang tumulong, no? Ang nagbigay ng pag-asa at kaligtasan sa atin. Ang gandang ulit-ulitin yan, pero bigyan natin ng pag-intindi, no, sa pag-awit natin ngayong gabi, yung Love Lifted Me. Okay? The first, second, third stanza. Katayin natin ito. Ang sabay-sabay, first stanza now, sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deep sin with sin, thinking to rise no more. But the Master of the sea, heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Once more. Love lifted me. It's love that lifted me. When nothing else could help. Love lifted me. On the second now. All my heart to Him I give, ever to Him I'll cling, in His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty, so mighty and so true, merits my soul's best song. Amen. Faithful, loving service to Thee belong. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Once more. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help. When nothing else could help. Love lifted me. On the third stanza now. Souls in danger, look above. Amen. Jesus completely saves. He will live by His love out of the angry wave. He's the Master. He's the Master of the sea. Billows His will obey, and
ang sabi sa 1 John chapter 4, ito ang pag-ibig ng Diyos na kung saan pinadala niya ang kanyang anak upang maging pambayad sa ating mga kasalanan para tayo ay mabuhay. No? So, bigyan natin kay Pastor para sa message ng gabi. Nakalimutan ko kanina yung blessing ko dun sa pagpapadala ko tuwing umaga ng mga babasahin. Nagre-reply na yung pinagpipray ko. Ibig sabihin, yung prayer ko na, Lord, gamitin mo itong mga pinapadala ko ay ginagawa ng Diyos ang kanyang paggamit ng mga Word of God na yun. Ngayon pong gabi ay tutuloy na po natin ang chapter 19 sa ating series ng Psalms at di natin alam kung mauubos natin to at eksakto pa lang naman ang oras alas 6. Tayo po tayo, basahin natin siguro hanggang ano lang naman to 14, tagpito ano po ang bawat side. 14, verse 1 to 14 lang naman. Chapter 19. Andiyan na po ba kayo? Chapter 19 ng Psalms. Okay. Dito po kayo sa kaliwa, mauna. Verse 1, ready, begin. And the heavens declare the glory of God, the firmament show with his handiwork. Okay, verse 2. Day unto uttereth speech, in night unto night sheweth knowledge. 3. There is no speech, no language where their voice is not heard. Tama po yun. Verse 4, their line is gone out through all the earth, and their words the end of the world, and them that is a tabernacle for the sun. Which is the bridegroom coming out of the chamber, and rejoice as the strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the end of it, and there is nothing hid from heat thereof. Verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, reducing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired than gold, ye that much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and the keeping of them there is a great reward. Who can understand his errors? Cleanse thou me from, diba? Isa, number 1, verse 13. Keep back my deceivers also from presumptuous sin. Let them not have dominion over me. Then I shall be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Last, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in the sight of the Lord, my strength and my redeemer. Okay, so sa gabi pong ito, ang pamagat ng ating pag-uusapan ay proclaiming God in His glory. Paano natin siya pinapakita, paano natin siya na ipapakilala sa ating mga kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. So proclaiming God's in His glory. Tayo po'y manalangin. Nangilang Diyos, salamat po sa gabi ito, Panginoon. Salamat po sa natapos na Bible study kanina, sa kabila ng may mga nawawala pero nagpapalit. At na Panginoon, ang pinagkaloob mo pong Bible study nito ay magamit mo po. Hindi po kami dapat na makita kundi kayo at ang iyong salita na maiproclaim namin kung sino ang dapat na makilala bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi ang simbahan, hindi ang sino man, hindi ang leader, kundi kami Panginoon ay nagtitiwala po sa iyong kapangyarihan. Sasama po namin ngayon bago kami mag-isal Panginoon. Kayo po mag-bless at itasyo po ang puso ng aming mga leader sa bansa, ang kanilang mga kasamahan upang kayo po ang masunod at hindi ang kanilang mga kung ano mga plataforma, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bayang ito at yung mga anak, Panginoon, ay po i-adjust sa anumang mga pressures. Patuloy kami nagpapasalamat na every time na mayroong mga nangyayari sa aming buhay na ganito sa aming lugar, sa aming bansa, nandiyan po ang iyong kamay at kayo po ay nagagawa ng mas the best sa inyong plano kaysa sa plano namin. Maraming salamat po sa kami ito. Kayo ba ng Espiritu magturo? Let us, guide us, teach us, Lord, sa aming pag-uusapan at kayo po magbukas ng bibig ng pagsilita. Wala siyang kayang wala po kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. At again po, ito pong chapter 18 ay paano natin na ipoproclaim ang Panginoon sa ating mabuhay. Unang-una po dito, may isa pong quote na kinuha kay Charles Haddon Spurgeon. Sabi niya, he is wisest, pinakamatalino siya, who needs both the word, mundong aklat, and the word, o salita ng Diyos na aklat, ano po, word book,
as the two of the same work of the hands of God, and wrote by my Father, wrote them both, sabi ni Spurgeon. Ano po? Ibig sabihin, itong dalawang aklat na ito, ang pinakasikat na aklat sa mundo at ang salita ng Diyos na aklat. Mayroon din po si Aristotle. Siguro kilala niyo po itong mga kasabayan nila Plato, nila Socrates. Ito po yung mga magagaling na mga philosopher. Sabi ni Aristotle, si Aristotle po may dalawang sort ng libro na kanyang sinulat. Ang una po ay tinawag niyang exoterical. Po. Ito ay para sa kanyang mga auditors, yung exoterical niya. At yung isa namang libro niya ay sa acromatical. Ito naman po sa kanyang mga scholar na ito ay familiar doon sa kanyang mga madalas sinusulat. So dalawang libro, kanina may dalawang libro, ang mundong aklat at ang salita ng Diyos na aklat. Now, ano po ang relasyon nito dito sa Psalms chapter 19? Okay. So ang Panginoon pala may dalawang sort ng libro. Ang iniinsint po ni intimate dito ni David sa Psalms chapter 19 ay ang aklat na ito from verse 1 to 6 ay ito ay aklat ng kanyang creator. Bakit masabing aklat? Kasi nakita ko to doon sa mga commentaries. Kaya pala ito ay tinawag na parang book of creation kasi tingnan niyo po ang verse 1. Okay? The heavens declare the glory of God. So sa pagtingin mo doon sa mga bituin, sa mga ulap, sa lahat ng mga nandoon, nababasa natin na andoon yung kamay ng Diyos. Okay? So from verse 1 to 6, ang unang aklat ng Panginoon dito ay tinatawag na book of His creature as a commonplace book for all men in the world. Ang pangalawa ay ang kanyang book of scripture as a statute book of His domestic auditory o kaya ang tinatawag nating church, ang kanyang domestic, ito yung kanyang tao mismo, yung kanyang body. So ito pong mga bagay na ito ay magpansin natin dyan sa verse 1 na kung saan ay ang sabi doon sa verse 1, and the permanent showeth His handiwork. At actually hindi po ito handiwork, kundi handswork. Kaya gawa ng kamay ng Diyos. So tatlong bagay ang titingnan natin from verse 1 to 6. The glory of God seen in creature from verse 1 to 6. His amazing, His glamorous creation. Nandoon lahat. Biruin niyo po yung pagdating dyan sa taas, wala na pala dyan yung oxygen. Kaya naglalagay na ang mga piloto ng Dyan pala sa taas na yan ng vulkan, pag nandoon na sa level na malapit na doon sa bunganga niya, manipis na ang oxygen. Kaya kapos na rin sila doon. So, ibig sabihin, ang oxygen pala, nasa baba lang ang mas marami. Nadala ng mga carbon dioxide na mga kahoy. So, from verse 7 to 8, nilamang the glory of God in His creation, verse 1 to 6, the glory of God, o of grace, the glory and grace of God, revealed in His Word. Dito po naipakita. So, from verse 7 and 8, kung napansin natin yan doon, ay nandoon, inireveal ang salita ng Diyos na ang kanyang libro ay nandoon. And pangatlo sa verse 14, siguro isama natin verse 13, the glory, okay, of God is speaking to our hearts. Sabi doon sa verse 14, let the words of my mouth, okay, and the meditation of our heart. So, sabi baga ni David, may isa siyang sinabi na ganito rin, sa dulo rin ng kanyang verses, sabi niya, cleanse me, ano ba yun? Napinadaan lang sa aking isipan. Try me, hindi ko na makuha yung tatlo. May tatlo siyang sinabi din ng ganito. Okay? So, tingnan po natin siguro itong 1 to 6. Una, ay dito, the glory of God revealed in, sabi ng verse 1, the heavens declare the glory of God. Bakit po? Una, kung ating minamasdan po pag umaga, maganda, sa gabi, ang ganda, daming bituin. So, ang glory pala ng Diyos, inire-revealed ng una, number 1, ng sky. Bakit po?
sapagkat ang mga bagay na ito na ginawa ng Panginoon ay maliban na ito'y idinideclare ng kalangitan plus idinideclare ng kanyang kasulatan, the scripture, at ang pangatlo at ang ating mga puso at ang ating kaluluwa ang nagdi-declare nito. Bakit po? Pag nakita mo yung kagandahan ng creation ng Diyos, purihin ka o Panginoon. So, lahat po ito, ang sky, ang scripture, at ang ating puso ay nagbibigay glorification o nag-glorify sa Panginoon. Ano po? So, even though na alam natin na magmula nung ang Garden of Eden nagkaroon ng parang nag-travail siya nahirapan siya, nagkaroon siya ng sakit. Sapagkat bakit po sabi ng Romans 8:22 kung pwede ilabas, alam natin na ang buong creation ng Diyos groaneth, ano po yung nagdurusa, nahirapan, and travail, ano po, nagkaroon siya ng hirap at mga sakit, in pain together until now. Tingnan po natin ito sa Romans. Okay, 22, hindi 24. May ano na ang sound ko dyan. Romans 8:22, hindi 24. Ayan, di ba? Nalalaman natin na ang buong sanlilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdaman ngayon. Bakit po nangyaring ganun? Dahil sa kasalanan, naisumpa. Unang naisumpa doon ay ang babae. Pag nanganganak, isang pa nasa hukay. Tapos yung lalaki, dahil sa pamagitan ng pagpapagod, pagtatrabaho, at ang pangatlo yung ahas. So, hanggang ngayon ang mundo, yung mga ano nga doon, yung mga animals noon, hindi naman dati nagkakagatan. Ngayon, mga devourer na ng kapwa nila. At magtataka kayo ngayon, may mga bagong lumalabas na mga species na kinakagat na yung hindi nila dapat kinakagat ng araw. O, yung pagong na snake turtle, nakita ko sa YouTube, kumakagat na pala ng manok. Grabe, siguro gutom na rin sila. Dati hindi naman ganyan yan, kasi dyan lang yan sila sa mga kali. Naglalaroan namin nung maliliit yan. Pero pag malaki na pala, na kasing laki na nito ang lapad, pag gutom na, malaking manok, kinakagat na niya. Baka mamaya, tao kinakagat. At nung araw ako po ay nakatayo sa palayan, yung golden kohol na dala ni Imelda nung araw, nangangagat pala yan, kinagat din ako sa paa. So, may mga creation na medyo hindi na sumusunod sa tamang pagkalalang sa kanila o pagka-create. Kaya dito po nagkaroon ng agony, ng pain, dahil doon sa nangyaring pagkakasala. Ano po? Kaya talaga ang kasalanan ay malaking dahilan para ang isang o ang buong plano ng Diyos masira. Pero alam nyo, ginagawan pa rin ng Diyos ng paraan para may ayos. At dito natin matutunghayan yan from verse 1 to 14 kung ano ang ginawa ng Diyos sa tatlong ito. From verse 1 to 6 ay nagde-declare ang glory ng Diyos doon sa kanyang creation. Okay? Ay mantakin nyo po mga kapatid yung may tatlong dahon pala ang creation. Mamaya kung hindi ko makalimutan, mababanggit ko yan. Okay? At dito, ang Diyos po ay pakita ng mga bagay na isinulat ni David dito upang maipakita sa atin ang dalawang picture, ang dalawang larawan na ating kinakaharap araw-araw. Ano ba ang ating kinakaharap araw-araw na dalawang uri na binanggit ni David dito? Okay? Kung mabilis sa inyong mga mata, hanapin nyo yung word na "and the bridegroom coming." Anong verse? Anong verse po yun? Tingnan natin. Kung mabilis sa inyong mga mata. Anong verse? Verse 5. Okay. So yun po ang araw-araw nating ipapakita at magkakaroon po tayo ng larawan na ini-imagine natin. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Di ba? As a bridegroom, okay, with wonderful hope, love, and joy. Pero minsan ngayon, hindi nagkakaroon ng joy ang mga Kristyano. Bakit? Minsan nawawala ang focus nila doon sa araw-araw na picture na dapat na yun ang ating tinutumbok na ang Kristo ang nagdusa sa krus, na siyang nag-prepare ng lahat sa atin. Wala naman tayong gagawin na Nakalatag na lahat ang gagawin natin. At minsan nag-iisip tayo, baka mamaya hindi ako tulungan ng Diyos, baka mamaya hindi para naman tayo mga unbeliever na parang natutulog ang Diyos. Hindi po. Bago pa tayo nakarating sa pananampalataya, kilala na tayo ng Panginoon beforehand. Di pa tayo pinanganganak ng mga magulang natin, ay kilala na ng pangalan ng Diyos. Kasi po may plano nito. Kaya dito ay
ang unang larawan na mapapansin natin ditong isinulat ni David na ating nakakasagupa araw-araw, facing each day, is the bridegroom coming out to meet to his bride with wonderful hope. May pag-asa. Kayo po ba'y may pag-asa ng langit? Siyempre mayroon. Kaya lang, para tayong pag nagdadaan tayo sa palengke, mas kitang-kita sa ating reaction ang mga parang bigat na bigat tayo sa mga nangyayari sa paligid. Parang wala tayong mga pag-asa. So, paano natin ma-declare ang glory ng Diyos? Ito nga yan, araw-araw nga, linggo-linggo yan nagsisimba, may Miyerkules pa yan. Pero pag dumadaan dito sa harapan natin, bakit para siyang sinakluban ng langit at lupa? Tingnan natin po ang verse 5, kung doon yan po, okay, di ko lang nalagay dito sa aking yung note ng verse 5. Sabi ng verse 5, tingnan natin, which is as the bridegroom coming out of the chamber and rejoice as strong man to run the race. The second picture na dapat nating nakikita, may binanggit yata sila sa Hebrews 11:1, ito ba yun? Kung di ako nagkakamali. He is like, okay, si Jesus ay ipinapakita dito, he is like a strong man running. Okay, yan, di ba? Out of his chamber and rejoices as a strong man run a race. Wala pong nakangiti na habang siya tumatakbo, habang nasa run a race, wala kang nakakitang advance siyang mag-proclaim na, oo, tapos hindi pa. Kasi siguro, ay, ang sabi niya dito ni David sa pagsulat niya sa verse 5, sa second line, like a strong man running a race, okay? Okay. Ang tinutukoy ni David po dito para sa atin, kasi wala na po sila. Naisulat na ito ni David dito, to live a day, o kaya parang live one day at a time. Hindi tayo parang millionaire, pag may pera, waldas, hindi. Mabuhay tayo ng one day at a time, okay? Simulan natin ang araw ng mayroong pagbibigay glory sa Diyos at sa Kanyang biyaya. Lord, thank you. Pagising mo, Lord, thank you. Nakahinga pa ako. At maraming mga nagpo-post sa ating mga social media kung ano mga pagmasakit daw itong banda rito. Alam mo, ang sakit nandito sa harapan. Pag ang sakit daw ay dito, ang dami, di ba? So, ang daming mga doktor ngayon, mga professionals, pag-aralan mo. Pero alam niyo, bago pa mangyari ang ating kinatatakutan, the hand of God, prepare your life bago pa mangyari yan. Bakit po? Tingnan niyo po dito, sabi niyan, is like a strong man, katulad ng isang malakas na lalaki, sabi doon, okay, na siya'y masaya, habang siya'y tumatakbo. Naalala niyo isang araw na ang Panginoon ay pinag-pray ang mga disipulo bago tumawid sa kabilang ibayo. Speaking of tumawid sa kabilang ibayo, is speaking of our journey going to heaven. John chapter 17, pinag-pray tayo ng Panginoon na habang tayo po'y tumatakbo papunta sa buhay, kung hanggang saan ang plano ng Diyos sa ating buhay, yun ang ating alamin. Ang sabi nga doon sa verse last 14, at may advance ko na, sabi ng verse 14, let the words of my mouth, pero alam nyo, minsan karamihan na nalalabas dito ay hindi nagbibigay glory sa Diyos. Minsan lahat katayo, maraming ako nababanggit na hindi maganda eh. Ang pamilya ko, sinasabihan ako. Sa akin nakaturo lahat. How about you? Diba? Tingnan niyo po itong verse 14 sa inyong mga Bibles. Let the word of my mouth and the meditation of my heart be, ano daw? I-advance ko lang kasi mahaba din po ito. Kaya hindi ko ito tatapusin kasi mas mahalaga ang prayer. Kahit sa pagpipray natin, siguro hindi naman din nalulugod ang Diyos. Hindi nag-glorify ang Diyos kung marami tayong, kaninang umaga, ang dami nating nagawang error. Natutuwa kaya ang Diyos? Oh Lord, let the words of my mouth, bago kami pumunta mamayang gabi sa prayer meeting, sana Panginoon ay naging kaaya-aya man lang. Hindi eh. Napuno ito ng, naalala ko ito po ay isang karugtong doon sa kinakanta ng Bonnie M na ano yun? Babylon, di ba? At medyo modern nga yung pagkatugtog. Isa ito sa nilagay nila doon na lyric sa dulo. Actually, yung mga kumantang yun ay nagbabasa ng Bible siguro at ginawa lang nilang music. Kumita sila. Okay, so harinawa ay dito ipinapakita sa atin na ang Panginoon ay hindi nagkulang.
Unang-una po, bakit? Sapagkat sa paglalakad natin, okay, inireveal ng Diyos sa atin ang dalawang picture na ito na ating nakakasagupa araw-araw. Una, malapit na ang Panginoon eh. Sino ba sa inyong parang ayaw na? Kahapon, kanina binanggit ko doon sa Bible study na ganun po pala yung pastor. Ang isang araw ng Panginoon, 1,000 taon sa atin. Oo, ako ba'y aabot ng 90? Sabi ko sa kanila. Medyo nag-ano yung ikaisipan nila, oo nga ano. Eh kung gano'n ang kalagayan, sabi ko sa kanila, itong gulo ng Middle East, yung inaaway ang Israel, matagal na yan hanggang ngayon. At ang kung ano sino mga bansa, nagkakampi-kampihan, nag-aaway-away. Matagal pa yan. Pero ano po ang kalagayan ninyo? Kayo ba'y na kay Kristo? The same with this Psalms 19, ang sabi dito na parang ipinasulat ito kay David upang malaman natin na kailangan natin i-proclaim ang God's glory. Ano man ang nangyayari sa atin araw-araw, makaharap man natin na ang hindi magandang pangyayari, mayroon mang nakakalungkot na pangyayari, pero lagi na ang pinaka-main na nakikita natin, pabalik na ang nobyo ng church. At ang pangalawa rito ay hindi lamang yan, kundi tayo po ay nasa takbuhan. Hindi yung karera na para manalo ka. Ang takbo po ng Kristyano ay kung hanggalan ka makakarating sa dulo. Di ba yung mga uso-uso yung panran, di ba? Ang panran, hindi naman po doon inaano kung magaling ka kasi unang-una nakikisali ang mga Kenyan. Ang mga Kenyan talaga. Naalala ko nung sumali si Alan Moral dito sa atin nakitulog, galing Legazpi, paikot ng tabako. Pag uwi dito, alam nyo, kala mo, pinalo ng 77 dragon. Yung paa niya, paltos na paltos at ang lakad niya ay gano'n na. Kasi biruin mo, umikot, Legazpi papunta ng tabako. Ilang kilometro yon. So, ganun po ang tinutukoy ditong pangalawang picture na ating kinakasagupa araw-araw. Habang tayo po ay lumalakad o tumatakbo bilang masaya sa buhay Kristyano, napatawid tayo sa kabilang ibayo papunta ng langit, ang dami nating masasagupang mga problema, pero dapat nakikita sa atin ang kagalakan dahil mayroon tayong hope, mayroon tayong glory. Sabi dito, the glory and grace of God ay ating naaabot, maabot natin. Hindi yung pagka dumating sa kalahatian, umuurong na, ayoko nang sumali sa inyo. Umalis sa truck, umalis sa pagtakbo. Kaya mga kapatid, dito po ay, again, isinulat ni David ang verse 5 para ipakita sa atin araw-araw. Yan po ang ating nakikitang picture. Pabalik na ang nobyo ng church na ito, o marami pang churches na mga tama ang katuruan, at ang pangalawang picture na lagi nating nakikita everyday. At mahabang tayo naglalakad papunta ng kalangitan o bilang sa ating journey, ay nasasagupa natin ang mga problema. Ay ang pangalawa, katulad tayo ng isang malakas na lalaki na tumatakbo sa isang competition, na kahit anong pagod, kahit na ano, naalala ko tuloy yung mga examples na ginagamit dito pag naipipreach ang tungkol sa race, di ba? Mayroong yung isa, yung tinulungan ng tatay niya para makarating lang doon kahit hindi na kaya. At mayroon namang nauna na siya, at nakita niya yung isa na halos tagilid na ang takbo, imbis na siya tumakbo para makapinish, umatras siya, kinuha niya, tinulungan niya, dalawa sila parehas ang kanila. Yun po siguro ang ibig sabihin ng writer na ito, na hindi natin kailangan na makipagkompetisyon, mauna tayo, magaling tayo. Hindi pagalingan ng buhay Kristyano, kundi sino ba ang makakasunod sa libro ng Panginoon. Okay? Kaya dito po ay pinakita ito ni David sa kanyang panulat. At sa kasawiang palad, ito po ang nangyari. Okay? Maraming mga Kristyano, ang iba, ang alam, okay, ang Diyos lang ng creation. Hindi nila alam ang Diyos ng salvation. Bakit? May problema doon sa mga nakakaalam. Okay? Sino po yung dapat na nakakaalam? Tayo po yun, ang mga pinili ng Diyos. Biruin nyo, wala pa naman po mga ninuno natin. Alam na at kilala ng Diyos ang ating pangalan at nakalatag na po ang ating gagawin. Kaya tayo nagkakaroon ng disgrace sa mata ng Diyos. Kasi yung kanyang plano, ang plano niya ay straight, ang plano natin pakaliwa, pakanan. Joshua, di ba? Yung book of Joshua, pagpapalain ka, kung hindi ka kakaliwa, di ka kakanan. Yun po ang nakalatag na po ang gagawin natin. Nakaplano na ng Diyos, ginawa na ng Diyos beforehand. At doon sa lesson natin pang Sunday ng hapon, di ba? Yung shepherd, ang ating Panginoon, nauna doon sa lamesa na yon para i-prepare ang table
Kahit nasa harapan tayo ng kaaway, alin po ang kaaway natin? Every time, every day na tayo naglalakad papunta sa kabilang ibayo ng langit, ang daming temptation para tayo ibagsak. Kaya ang dami sa ating mga sugutang kapatiran dahil hindi nila nalalaman na yung kanilang buhay, inilatag na ng Panginoon. Ang ganda na ng pagkaplano. Ang ginawa nila, nagsarili sila sa kanilang nais at isip na para bang mas magaling sila magplano kaysa sa Diyos. Ito ang gusto ko, Panginoon, kaya sila'y nawawala sa simbahan. Yun po ang kahit balik-balik ta rin nyo yan. Nagkaroon po sila ng ganong failure dahil ang Diyos, sabi niya, di ba, mahal tayo ng Panginoon eh. Hindi tayo iiwanan. Pero, bakit tayo nagkaganon? Bakit tayo nagkakaroon ng lapse? Nagkakaroon tayo ng pag-slide, pabalik? Dahil sa sarili natin mga gusto. Naalala niyo po yung prodigal, di ba? Natatao naman, bawat puntahan niyang lugar, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng tagutom. Lipat siya, nagtrabaho siya, ganun pa rin. Bakit po? Wala na kasi ang Panginoon na yung plano ng Panginoon na ang ganda sa kanya, yaman-yaman niya, dinalikuran niya eh. Napakasimple lang. Kaya lang ang iba sa super ng talino nila, nawawala yung kanilang guide ng Biblia na ang prodigal son. Although ito is prodigal, hindi nawala ang kanilang pagiging mag-ama. Ang nawala, ang fellowship niya sa kanyang ama dahil siya po ay nagsarili. Gusto ko ito, gusto ko doon, gusto kong ganito. Nawala ang kanilang fellowship, kaya nung bumalik siya, di ba? Nung nagdesisyon na siya, mamamatay ako rito sa gutom, mamamatay ako rito sa walang nag-aalaga sa akin, tatayo ako. Hindi na, sasabihin ko sa aking ama, hindi na po ako dati yung anak, patay na yun eh. Ituring niya akong isang alipin. Ganun din po ang kalagayan naman natin sa Panginoon eh. Pero minsan, pag nandun na tayo sa ganda ng buhay natin, na gusto natin ito ang buhay natin, parang hindi na tayo alipin eh. Parang tayo na yung Diyos eh. Kaya dito po ay naging kasawian dito ng writer, sabi niya, sa kasawiang palad, okay, ang Diyos lang ng creation ang kanilang ina-admire. Hindi lang nakikilala na ang Diyos ay Diyos ng salvation. Bakit? Yung mga inaasahan ng Diyos, naging pipi, naging bingi, naging bulag. Hindi na nila nakita ang nahabag doon sa mga taong nangangailangan ng kanilang service. Naging mga na sila eh. Bingi, bulag, pipi. Bakit? Ang Diyos ay God of wisdom, di po ba? Tama yun. Ngayon, kung ang Diyos ay God of wisdom, si Kristo po ba ay Diyos? O di siyempre Diyos. So, kung na kay Kristo ka, may wisdom ka. Kaya di ba pag mayroong mga decision making tayo, wisdom ng Diyos yun eh. Hindi naman yung galing sa atin. Sino ba tayong magaling na mag-desisyon para sa sarili? No. Bilang suot natin itong laman na ito, ang lahat ng desisyon natin ay puro pabagsak at hindi paahon sa Diyos. Yan ang desisyon ng laman, yan ang flesh. Pero pag spiritual ang isang tao, bibigyan ng wisdom ng Diyos yan eh. So dito po ay, they admire the God of wisdom, power, providence, na naggawa ng lahat, pero hindi po ito nangyayari sapagkat ang pagkakilala nila ay creator at hindi ang kanilang savior. So mayroong pagkukulang po. Saan kaya nagkulang? Okay? So, dito ay ang Psalms 19, kaya ito isinulat ni David, ito ay revelation ng kanyang salita. Kasi pag hindi mai-reveal ang kanyang salita, mismong mga langit, o mismong langit, mismong sky, ay magdi-declare ng kanyang glory. Okay? So, ang Biblia po ay isang tawag ito. Ang salita ng Diyos o ang Word of God ay pwede nating pagtiwalaan. We can trust it. Pwede mong i-test ito. Maliban nagtitrust ka sa Kanya, i-test mo siya. Pwede mo siyang lasahan. Look at verse 9 and 10. Sabi ng verse 9 and 10 sa chapter 19, verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Okay. Pag sinabi ito'y malinis, tikman mo siya kung anong mangyayari sa atin pagka iyong isinabuhay ang salita ng Diyos. At maliban dito, sabi pa ng verse 10, more to be desired. Di ba? Ano sa Tagalog yung ganyan po? Verse 10. Verse 10 na po. The
Kana, verse 10. Okay, higit na dapat silang naisin kaysa, yun po yung word na yan eh. More to be desired than of gold. Kasi ang gold, naalala ko tuloy nung nagturo ako ng Matthew 24, kung bakit daw ang sabi doon ng isang word doon sa Matthew 24, walang bato sa ibabaw ng bato na hindi madudurog. Mayroong nag-comment, sabi niya, na isang Bible scholar, kung bakit madudurog ang bato sa ibabaw ng isang bato, kasi nung panahon sobrang init, di ba? Sobrang init. Kasi bumagsak yung bituing makaaga, yung morning star, at magkakaroon ng pag-itim, magiging dugo ang tubig, at sobrang init. Yung mga gold sa sobrang init ay natunaw. Siyempre dahil tunaw siya, bababagsak siya doon sa ilalim ng isang bato, di ba? Magkapatong dalawang bato, at babagsak yung isa. Napunta doon sa ilalim. Ang gagawin ng mga scavenger daw, ewan ko kung may matitira pa niya sa sobrang init na yan, ay dudurugin yung bato para mapulot yung gold. Di ko alam, kasi tribulation period yun, ang tinutukoy doon sa chapter 24. So, yun ang pagkakomment nila. Pero yung ganitong word ni David, sabi niya, ay higit na dapat silang naisin kaysa ginto. Bakit ang ginto ay magmamaliw yan eh? Pero ang salita ng Diyos, hindi po yan mawawala. Naka-settle na yan sa langit at hindi po yan nagbabago. Kung anong pinangako ng Diyos, mga kapatid, yun lang po ang pinangangailangan. Alam niyo kung anong kailangan lang? Hindi nagbabago ang salita ng Diyos, makapangyarihan ito. Alam niyo kung sino ang nagbabago? Yung ating pananampalataya. Isang araw na ang Panginoon ay wala sa mga disipulo, mayroong pinapalayas, mayroong tatay na sabi, palayasin yung demonyo sa anak ko. Hinuhulog siya sa tubig, hinuhulog siya sa apoy. Palit-palitan yung mga disipulo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Palos na pawis na yung isa. Huwag ka naman, Brad. Sa pangalan ni Jesus, nagsasayaw na siya. Pagdating ng Panginoon, sabi ng tatay, Panginoon, kanina pa sila, hindi nila mapalayas eh. Ano po ang naging kulang ng mga disciples? Ano ang naging kulang nila? Ang kanilang pananampalataya ay maliit. Ang sabi ng Matthew, kung ang pananampalataya natin kasing liit ng butil ng mustasa. Di ba? Naalala niyo yun? Kung mayroon kang pananampalatayang ganun lang kaliit, na kayang mag-utos sa bundok na umalis yan, pinapakita po doon yun ang pananampalataya, kahit ito'y maliit basta sigurado, ay kaya. Kaya lang, ang problema doon sa mga disciples, sobrang liit na nagdududa sila. Ano po? Kaya ito po ang naging problema doon. So, maliban na ang Bible is a prayerless book, you can taste it, trust it, and taste it, mga kapatid, sabi ng verse 9 and 10, kailangan natin na ang salita ng Diyos mailagay sa ating mga puso at na tayo po ay magkaroon ng pamumuhay na ang puso natin ay connected with the Savior. Naalala nyo yung three wise man, di ba? Nung siya po ay nakabasa ng book, di ba? Nabasa nila sa mga prophets, mga priest nung araw, hindi pa po pinapanganak ang Panginoon, naka-prophecy, nakasulat sa aklat ng mga scroll. Binabasa ng tatlong magay na ito. At pagkatapos, isang gabi, o mag-aalas 6 yata, nakita nila, ay ayun na ang prophecy na nabasa natin. Sabi niya, mga wise man, halina kayo, puntahan natin. So, i-declare ng light ang kanilang nabasa. Mga kapatid, malalim po ito kung ating bibigyan ito ng oras, napakalawak nito. Once na si Kristo, He is the light of the world. Kung na kay Kristo ka, sapat na ang buhay mo para ang bawat lugar na iyong dinadaanan ay nakakakilala na dapat. Ano yung word na ginamit ko kanina? Sa kasawi ang palad. Pari-parehas tayo ngayon na para bang pagpunta tayo sa isang lugar, kahit may Bible study pa tayo, parang hindi nakikita sa atin ang liwanag ni Kristo. Pero sabi natin, we are in Christ. Amen. Na kay Kristo tayo eh. Kaya lang ang problema, may mga bagay na nagpapadilim sa ilaw na yan, katulad natin, yung agiw ng pagkakasala. Agiw ng pagkakalimot sa Diyos. Agiw, hindi, pag may agiw ang ilaw mo, hindi yan makakapag-penetrate ng sobrang liwanag, kundi yan ay magiging, tawag dito sa kamalig ay rumirom, dim. Okay? So, dito po ay nakita ng tatlong wise man ang liwanag mula sa langit. Okay? They saw the message up in heaven. Okay? Sabi kanina sa verse 1, di ba?
Sabi ng verse 1, the heaven declare the, nakita po niyo yon? Yun pala ang ibig sabihin noon eh. Itong mga wise man na ito, madudunong sila pero di nila alam kung saan manggagaling ang sign. Doon lang pala sa kalangitan. Heaven declares the glory of God. Pangalawa, nung nakita nila ang light, katulad nating mga kapatid, magkakapatid tayo ngayon sa Panginoon. Nung nakita nila ang light, ano ang ginawa nila? They follow the light. May mga problems ang mga Kristiyano ngayon. Imbis na mapalo natin ang light, ang nagagawa natin ay nadiderail tayo, nadidim natin yung light, hindi natin napapalo. So, and the light led them to the scripture. Diba? Doon nila nakita ngayon doon sa mga kasulatan, Book of Psalms. I do believe na nabasa nila itong Book of Psalms na ito ni David. Because wise man ay nandito na po sa part ng New Testament sa Matthew. Book of Matthew sila. Therefore, nabasa nila ang Book of Psalms. Tama? Aking pananaw ko, hindi ko kayo pipilitin doon. Now, the Old Testament priest told them, okay, that the people that wrote the book, when the Messiah would be born, okay, nakita nila ang light, ang sign, at nagpunta sila. Anong ginawa nung tatlo? Maliban na nagbigay sila ng mga regalo, anong ginawa nila? They worship. Okay? Sometimes tayo tuloy mga liwanag ng Diyos, mga ilaw ng Diyos. Alam natin na tayo light. Alam natin we are in Christ. Pero seldom, napakadalang na magsamba, magpuri sa Diyos. Ang ating series sa umaga ng Sunday, bawat kibot, pag narinig ni Abraham ang, and God said, and the word of God came to Abraham, he put his face on the ground, at siya'y po'y nagsasamba. Yun na po siguro ang dahilan kung bakit madalas sa atin, liwanag tayo pero hindi tayo nakikita ng karamihan. Dahil hila na tayong gaanong worshiping time. Nag-worship tayo Sunday na lang. Bisan nga, ayaw na nga nila. Oo, baka may masaktan ako. Diba? Naintindihan ng Diyos yun eh. Pero kung aralan natin dito sa sinasabi ni David, kung magsasamba tayo sa Diyos, lalo't corporate, siguro mas maganda na tayo sama-sama. Ano po? Hindi lang siguro ilang oras lang, kundi ibigay natin sa Kanya ang glory. Kasi mayroon naman tayong 6 na araw. Sa Kanya, isa lang, hindi pa nga buo eh. Kasi yung gabi, atin pa rin, kinukuha pa rin natin yun eh. Pag-uwi natin, tapos tayo alas 5, o 7, 8, 9, 10, 11, 12, o mayroon pang natitira. Nakukuha na rin natin eh. Pero dito po ay, they went, yung tatlong magay, dito mga mago na to, they went and worship the Lord. So, bago tayo po, hindi ko ito kayang ubusin ngayon, sapat ito po yung napakasarap din mahimay natin. Wala pa tayo sa point number 1, mga kapatid. Nasa introduction pa rin tayo. Okay, ayaw na nga ng ilaw eh. Okay. So, dapat, i-conclude ko lang po ito saglit. Okay, nandito ang aking clone na dito po ay, kung i-conclude lang natin ito, okay, God is more than a God of creation and God of the Scripture. He is the God of redemption. So, kung ang ating puso, kung ang ating heart ay punong-puno ng tatlong ito, He is the God of creation, He is the God of the Scripture, He is the God of redemption. Doon pa lang sa salita ng Diyos, kung hindi ka man naaantig nito, doon na lang sa redemption. Biruin mo, nagdusa si Kristo sa krus, dinurog ang mukha niya, yung kanyang pain naging gain natin, yung kanyang death naging buhay natin, nagkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan. Siguro doon lang, sambahin natin ang Panginoon. Let us proclaim His glory. Sa ating mga puso, puno dapat ito ng pagpupuri, na bawat, total tayo naman talaga ilaw niya eh. Mag-shine tayo sa kansino man. At hindi man tayo mag-Bible study, at hindi man tayo mag-soul winning. Makita lang nila na tayo ay may buhay ni Kristo. Bakit? Alam niyo mga kapatid, yung shining, hindi mo siya kilala, pero nakangiti siya. Para may nakikita siyang hope sa buhay natin. Na para bang pagtapat niya, nakakasalubong siya sa palengke, nakangiti siya. Sino yun? Ba't nakangiti? Yung pala,
yung aura natin, ang nakikita ay ang Kristo na ating pinaniniwalaan at hindi ang ating mga laman, ang ating mga sin na nagpapadilim ng ating liwanag. Siguro mga kapatid, ang kailangan natin ay every time na maalala mo, sapat may lagi tayong picture na nakikita. Ano yung unang picture? Si Kristo malapit nang dumating. Ang pangalawang picture, tayo ay mayroong race na tinatapos. Kaya dito mga kapatid, huwag nating simply mag-worship sa Diyos ng nature, kundi get into the Word of God. Magbabad tayo. Magpakabigat tayo sa salita ng Diyos, magkapagababad tayo dito, na ang salita ng Diyos nasa atin. Bakit mga kapatid? Bawat salita mo, hindi mo napapansin yung tao nakikinig. Ang galing nang narinig ko sa kanya. Hahabol-habulin ka sa kanya. Bakit? Nakakaroon siya ng kalakasan doon sa mga binabanggit mo, sapagkat spiritual ka, punong-puno ka, babad na babad ka sa salita ng Diyos. Mga kapatid, nasa introduction pa lang tayo ng chapter 19, pero nakita ko na dapat magbigay tayo ng papuri sa Diyos, hindi lamang yung mga rituals. Tayo, no. Spiritually speaking, nasaan ka mang lugar? Nasa bed ka, nandoon ka sa bahay, nag-iisa ka, Lord, I declare your glory in my life. Paglabas mo, alam nyo, may babati ka sa iyo. Ay, good morning po. Sino to? Makikita sa ating muka ang glory ni Christ. Siya ba ay inyong tagapagligtas? Amen. Kung siya ang inyong Panginoon sa buhay natin, nakikita tayo bilang in Christ, dapat ang nakikita sa atin ay we are shining like Christ. Tayo po ay magtapos muna at wala pa tayo sa first point, second point, third point. Nasa introductory part pa lang po tayo. Tayo po ay, para magkaroon tayo ng prayer time na mahaba, tayo po ay tumayo muna, tayo manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa gabing ito na kami po ay napag-usapan ang introduction ng Psalms chapter 19. Hanaw, Panginoon, habang kami po magbibigay ng glory, may share namin ang liwanag na naming naunawaan sa iyong salita, na kayo ang Diyos ng kalikasan, Diyos ng permanent, Diyos ng salvation, Diyos ng redemption, Diyos ng kaligtasan, at Diyos ng pag-asa. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong kalooban. At ito'y naisulat ni Haring David o ni David upang kami ay magkaroon po ng pagkataon na magamit para magbigay kami ng glory sa iyong pangalan. Tulungan niyo kami ngayong gabi, Panginoon, sa aming susunod na pag-aaral nito na lalo pa naming basahin, unawain, upang aming ma-absorb, upang mababad kami, maging mabigat kami sa iyong salita, sapagkat yun ang aming kailangan na sa ulo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi ito. Ito ay aming hiling sa pangalan ng Tagapagligtas. Amen. Okay? Next time po ay baka first point na tayo.